I'm supporting yung ganyang panawagan. Mas gusto ko nga na magkaroon tayo ng definition kung ano ba talaga ito. Nang sa ganun, hindi tayo tinatawag na family corporation. Kabilang si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers sa mga kongresistang pabor sa pagkakaroon ng batas kontra political dynasty sa bansa. Sa ganitong paraan anya, mas magiging maayos ang definisyon nito at maitatakda ang limitasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan ng magkakapamilya o magkakamag-anak. Batay sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, kailangang tiyakin ang pagkakaroon ng pantay na access sa oportunidad na makapaglingkod sa publiko ang sinumang mamamayan at ipagbawal ang political dynasties na maaaring itakda ng batas. Gayunman, mag-aapat na dekada na mula ng pagtibayin ng saligang batas, ngunit wala pa ring legislative measure na naipapasa para tuluyang ipagbawal ang political dynasties. Kaya naman isang petisyon ang bagong inihain sa Korte Suprema. Ito ay upang pilitin na ang Kongresong i-define o ipaliwanag ang political dynasty at magpasa ng batas upang tuluyan na itong ipagbawal. Inihain ang petition for certiorari at mandamus ng One Sambayan Coalition sa pangunan ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, iba pang cause-oriented groups at mga individual. May hamon naman ang mga miyembro ng oposisyon sa Kamara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa mga miyembro ng political families at sa publiko. Hinahamon natin ang presidente ngayon na talagang ipasa, magpasa ng ganitong batas na kinakailangan ng ating mga men. Kung totoo na gustong ma-resolve yung mga usapin na unethical talaga, na may concentration of power sa iilang pamilya lamang. Si Surigao del Norte Congressman Barbers naman naniniwala sa determinasyon ng PBBM administration para maipasa ang isang anti-political dynasty law. Sa gitna ito ng isang pag-aaral mula 2004 hanggang 2016 na 80% ng mga nasa Kongreso ay galing sa political families. At sa kasalukuyan, may mga malalapit na magkakaanak na nakaupo sa matataas na pwesto ng gobyerno. Baguhin natin ang itsura ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabago ng mga pulisiyang pampolitikal, pulisiyang pang-ekonomiya, at syempre yung mga pulisya ng ating gobyerno, to really achieve the objectives of ang bagong Pilipinas. So sa tingin ko, merong political will ang ating Pangulo dyan. Samantala, si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III naniniwalang hindi maaaring manghimasok ang Korte Suprema sa kapangyarihan ng plenaryo ng Kongreso na makapagpasa ng isang batas, lalo na kung ang layunin ay tukuyin ng isang partikular na usapin na dapat maisabatas. Ngayong 19th Congress, kapwa may mga nakabinbing panukalang batas kontra political dynasty sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.